So guys, welcome. Under the full moon na kagabi. So tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Ano yung bunga ng pananakit at panloloko niya sa'yo. Okay? Give me the message. Ano yung bunga ng pananakit at panloloko ng taong ito sa'yo? Give me the message. Ano yung bunga ng pananakit at panloloko niya sa'yo? Meron pa ditong 8 of Wands, 2 of Wands reverse, 9 of Swords, meron ka ditong Wheel of Fortune upright, and the High Priestess. Meron ka ding Queen of Wands reverse, King of Swords upright, the Sun reverse, Knight of Cups, Pentacles, Four of Pentacles, Four of Wands, sorry, and the Six of Swords upright. Okay? So dito, meron akong nakitang Aries, Leo, Sagittarius. Meron din Gemini, Libra, and Aquarius. Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Scorpio, and Cancer. So malakas dito ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. And air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, so tingnan natin kung ano yung bunga ng pananakit niya sa'yo at panaloko. Okay? So, start na tayo. So, dito, meron lang nakikitang agarang resulta sa mga ginawa niya sa'yo, Kumbaga, sa umpisa, talagang meron siyang sinigurado sa mga ginawa niya sa'yo. Pero ngayon, meron siyang pagkalito sa direksyon na kumbaga may pagkalito siya sa direksyon na tinatahak niya rito, Kumbaga, meron nung nakita dito ang biglaang pangyayari na nagpagising sa kanya rito. Okay? Lumabas itong 8 of Wands. So, maaaring makaranas tong tao na to ng realization, pwede rin makaranas ng balita o isang sitwasyon na hindi niya inaasahan. Okay? So, yung panluloko niya, yun yung naging dahilan ng pagkawalan ng control, lalo-lalo na sa mga future plan niya. Okay? So, dito, lumabas itong 9 of Swords, reverse, and the Wheel of Fortune. And dito, nakikitaan ko rin tong the Sun, reverse. Kumbaga dito, ito yung card ng guilt. Okay? Merong naging guilty. Nakakaranas ng anxiety. Para ba siyang kumbaga dahil reverse siya, ibig sabihin nito, sinusubukan niyang takasan yung kanyang konsensya rito. Pero, hindi siya lubos na payapa, sa totoo lang, okay? Para bang winawaksin niya yung isipan niya, pero kahit anong waksin niya sa kaisipan niya rito, yung konsensya na yung pilit na nagsisiksik sa kanyang isipan dito. And then dito, yung person mo dito, kung sino man tong tao ng loko or naging nanakit sa'yo, hindi siya masaya totally. Kahit magmukha siyang okay sa labas, merong kulang. Nawalan siya ng genuine joy dito. So, nakikitaan ko rin dito, dito sa Knight of Cups, reverse. So, ibig sabihin dito, meron akong nakikitang emotional immaturity. Hindi niya kayang panindigan yung lalim ng nararamdaman niya. Takot siyang harapin dito yung tunay na emosyon, okay? So, yung bunga nito, meron akong nakikitang dissatisfaction, may pagka restless, okay? So, nakikitaan ko dito na meron kang person dito na naging immature siya sa kanyang mga kinilos sa'yo. Kaya ito yung bunga ng kanyang mga ginawa sa'yo. So, yung karma dito, lumabas itong si Wheel of Fortune upright,
So, ibig sabihin dito, itong si Wheel of Fortune dito, ito yung pinaka malinaw na sign na meron talagang karma na nangyari dito sa tao na to. Yung bang tipo na umikot yung gulong ng palad. So, ibig sabihin, kung ano yung kanyang ginawa sa'yo, babalik sa kanya sa ibang anyo. So, hindi man ito pareho ng eksaktong sitwasyon, ano, pero mararanasan niya yung pakiramdam ng hindi pinapahalagahan or niloloko, iniiwan. Okay? So, nakikitaan ko dito, no, meron naman siyang lalim na alam. So, ibig sabihin dito sa The High Priestess, pwedeng malakas din yung kanyang pakiramdam, meron siyang karunungan, or pwedeng marami siyang knowledge, okay? So, alam ng tao na to, yung, yung sa loob-loob niya, yung katotohanan. Excuse me. Kumbaga, hindi ito inosente sa ginagawa niya. Tahimik lang siya, pero aware siya sa bigat ng ginagawa niya. So, nakikitaan ko lang din dito, no, lumabas si Queen of Wands and the King of Swords. Yung iba sa inyo, no, meron akong nakikitang clash na energy ng tao na to. Dito kasi sa Queen of Wands reverse, may pagka-insecure to, meron ding selos, or pwede ego wounded, ano. So, dito sa King of Swords, the Fright, meron akong nakikitang nagmamatigas na nagpapaka-logic, para bang walang pakialam. Ibig sabihin, sa labas, matapang to, malamig, pero sa loob, ano, marami siyang insecurity. So, nakikitaan ko dito, ano, yung iba sa inyo, meron akong nakikitang yung bang nakakawala na or bumibitaw na, okay? So, dito sa Four of Pentacles reverse, ano, yung iba sa inyo, no, unti-unti siyang ayan, pasensya na sa ingay, ano. So, dito, no, pasensya na sa tricycle, ingay ng tricycle. So, dito, no, sa Four of Pentacles reverse, unti-unti siyang nawawala ng kapit, maaring ikaw, or pwede rin maaring wala na siyang kapit sa'yo, wala na siyang control sa'yo. So, dun pumapasok yung insecurity, ano, dahil wala na siyang hawak sa'yo. So, nakikitaan ko dito sa The Fool. Kumbaga, sa The Fool, meron naman nakitang nagsisi, or pwede rin pinagsisihan niya yung pagiging impulsive niya, at yung pagiging niyang careless sa'yo, okay? Pinagsisihan ito ng taong ito. So, nakikitaan ko lang din dito, no? Lumalabas dito sa Four of Wands, yung kanyang mga ginawa, no? Ito yung nagiging bunga ngayon, okay? Kumbaga, no, yung bang tipo na, kasi itong dalawang dumikit siya eh. Magkasunod agad siyang lumabas. So, ibig sabihin, habang siya ay nahihirapan dito, no, merong consequences, okay? Kumbaga, ikaw naman ay papunta sa mas tahimik na buhay, okay? Yun yung consequences kapag niloko ka, nasaktan ka, no? Kung before, ikaw yung hindi panatag, ikaw yung namamblema, ikaw yung wala sa ayos, ano? So, dahil meron siyang mga ginawang hindi maganda sa'yo, ito yung balik sa kanya, okay? So, ibig sabihin, mas nagiging kang mas payapa ngayon, mas nagiging maayos yung buhay mo ngayon, mas nagiging stable ka, lalo-lalo na sa emotion mo, at nagiging mas maayos ang relasyon mo pagdating sa hinaharap. So, nakikitaan ko kasi dito yung Four of Wands, ano, kumbaga, dito pumapasok yung bagong foundation para sa sarili mo at stability, okay? And then dito, si Six of Swords, ito yung paglayo mo sa mga masasakit na naranasan mo sa nakaraan. Or pwede rin ikaw, handa ka ng iwan to, handa mo ng tanggalan to, at handa ka ng bumuo para sa sarili mo, okay?
So, yung tunay na karma niya dito, no, ikaw yung nawala sa kanya. Ito lang nakikita ko. Yung pagkawala mo, ito yung bigat eh. Doon niya naranasan, doon niya naramdaman na mahalaga ka. So, kapag na-realize na ng tao na to na yung value mo, huli na siya, okay? At doon papasok yung pinakamabigat na regret kasi naging siyang padalos-dalos, okay? Sa nakaraan. So, ngayon, yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito na pagsisisihan ng tao na to yung ginawa niya sa'yo. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito, no, yung bunga, malalim kasi, no, dito pumapasok yung guilt pero tinatago. So, hindi ito yung tunay na masaya. Meron nung nakikitang makakaranas ng same pain sa ibang paraan. Ikaw yung mag-move forward at magiging mas okay. Ayan. So, tingnan natin kung itong taong ito ay tuluyan na bang isasara yung tadhana ng chapter nyo. Okay? Titingnan natin kung tutudlokan ba to ng tadhana. Hanggang dito na lang ba yung chapter nyo? Give me the message. Tuluyan na bang isasara ng tadhana ang chapter na ito? Give me the message. Tuluyan na bang isasara ng tadhana ang chapter na ito? Excuse po. So, dito, no, kumbaga, nakikitaan ko dito, no, hindi ito simpleng oo o hindi. Meron akong nakikitang proseso. So, ibig sabihin dito, no, sa temperance reverse, yung energy kasi ng tadhana dito, kapag kasi reverse ang energy na to sa temperance, ano, lumalabas dito na hindi na ito healthy. Hindi na ito naka-align. So, ibig sabihin, merong imbalance na hindi na kayang ayusin ng simpleng pag-uusap or reconciliation, ano. Kapag kasi ganito, yung lumabas na card, madalas yung, ayan, pasensya na. Kumbaga, madalas na yung tadhana na mismo yung, alam mo yun, naghihiwalay sa inyong dalawa. So, ito lang nakikita ko dito, no. So, ikaw, dumalabas dito, ikaw si Nine of Pentacles, and then si Six of Wands, and si Queen of Pentacles. Ikaw ha, ikaw yung merong hinaharap dito. So, napakagandang kombinasyon nito kasi si Nine of Pentacles ay nangangahulugan ng pagiging mong independent, pagiging mong yung bang tipo nag-glow up ka or pwede rin alam mo yung halaga mo, okay? So dito, nakikitaan ko rin dito, meron kasing victory na nangyayari sa'yo. Pwedeng yung iba sa inyo, nagkakaroon ka ng public recognition, ikaw yung panalo sa sitwasyon. So nakikitaan ko rin dito na yung iba sa inyo kasi very stable ka, grounded ka, and very secure yung energy mo. Yung message lang sa'yo, habang nagsasara yung chapter na ito, no, ikaw ay umaangat. Hindi ka lugi, hindi ka talo. Ikaw ay umaangat. So, siya, yung totoong nangyayari sa taong ito, kasi dito sa The Magician, The Magician Reverse, siya ito eh. So, meron nung nakitang manipulation or pwede ring half-truth. Hindi siya naging tunay. So, ibig sabihin, marami tong mga pandilin lang na ginawa sa'yo, okay? Pwedeng merong tendency pa rin siya na magmasid or mangialam quietly, pero hindi diretsahan yung galaw at kilos ng tao na to. So, nakikitaan ko rin dito, no, yung iba sa inyo, itong taong ito, mahina yung loob niya.
hindi niya kayang harapin yung mga consequences ng buo. So, nakikitaan ko dito, hindi ito energy ng taong handa ba mag-build ng maayos. Kasi duwag to. So, nakikitaan ko lang din dito sa Two of Cups, ano. Kumbaga, dito sa Two of Cups, meron naman ako nakitang tunay na koneksyon na hindi ilusyon. Pero, kailangan meron kang tanggalin muna or ayusin sa energy mo. Kasi dito sa Four of Wands reverse, and then nakikita ko yung Ace of Cups reverse dito, no? Para bang walang stable na foundation at pagmamahal na sa inyong dalawa dito, no? Kumbaga, pwedeng naubos or pwedeng naumay. So, yung connection kasi dito, hindi always na palaging destiny mo to. Pwedeng tinadhana kayo para may matuto sa bawat isa. Alam mo yung kanta ng pinagtagpo pero di tinadhana. Yun yung title ng kantang yun, okay? So, nakikitaan ko dito, parang ganun yung istorya dito, no? So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Knight of Swords, the Pride, yung bang tipo na may biglang realization or pwedeng action pero nakahang pa rin, okay, dito sa The Hangman. Kumbaga dito, yung sign ng pag-alis ng stuck or stagnation dito, no, hindi ito magtatagal. Ito lang nakikita ko. Kumbaga, merong mga desisyon na mangyayari na mapuputol na yung tali sa inyong dalawa, okay? Para bang ikakat na, para bang si tadhana na yung kikilos para maging malaya na yung bawat isa, okay? So, dito, nakikitaan ko dito, oo, meron naman din posibilidad na tuluyan ng isara yung tadhana ng chapter na ito. Hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil hindi na ito balance, hindi ito stable, at hindi rin ito healthy. So, yung mas malinaw sa spread mo dito, mas maliwanag ang future mo na wala siya kaysa kasama mo siya. Okay? Kumbaga magtatagumpay ka sa sarili mo. Ito lang nakikita ko. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.